Naku, baka magulat kayo rito. Meron palang pangatlong impeachment daw na ipapile laban kay Sara Duterte. Ito ho yung pinaputok ng balita ni Reggie Velasco. Sino ba yung Velasco? Siya po yung Secretary General ng Congress. Ako nagulat din ako rito dahil meron siyang information ganito. At alam nyo kung sino ang magpapile? Mga congressman. Ba, sandali, pakinggan po ninyo itong paliwanag niyang ito. Pangalawang Pangulo. Report, oh. Kami lang ang nag-decide, ako lang nag-decide na in fairness naman, let's respect yung mga congressman na iba who other about the impeachment complaint. So, yun, maghintay lang tayo next week kung itutuloy. Ayan, oh. So, yun po. Thank you sa UNTV. Sila yung nakakuha ng interview dyan. Meron ganong pinapahiwatig si Secretary Velasco ng Kongreso, Reggie Velasco, na meron daw ganyang grupo ng mga congressman na gusto rin mag-file ng sariling impeachment. Wow! Kung yung magugunita, yung unang nag-file, civil society, na mga kaparian, grupo ni Dilima, at saka ng Magdalo at Akbayan. 17 signatory dun sa impeachment. 24 article of impeachment yan. Yung pangalawa ay yung grupo naman ng Bagong Alyansa Makabayan na merong 75 na complainant signatory na halos pare-parehas yung kanilang grounds, betrayal of public trust, graft in corruption, bribery at iba pa. Yun po yun na nakuha yan doon mismo sa mga nakaraang hearing. So kung meron dalawa na galing sa civil society at Makabayan Bloc, Alyansang Makabayan, Bagong Alyansang Makabayan, yan po yung mga marginalized sector na mga kongresista. Kaya nga tatlo kaagad yung nag-endorse dahil si Manuel, si Castro at saka si Brosas, ayan po yung kanilang kongresista na nag-sponsor. Doon naman sa una, civil society, isa lang ang nag-endorso, si Congressman Percy Sindenya. Sindenya, no? Anyway, so yung dalawang yon kompleto na, may endorser na. Ngayon, ang sinasabi ni Secretary Velasco, merong grupo ng mga congressman na baka next week malaman nila kung tutuloy o hindi. Pero iniisip nila ituloy or mag-file din. Pagka ako nagkatatlo na ito, tapos congressman pa yung magiging complainant, iba ito. Iba ho yung, ang congressman kasi may karapatan na sila mismo yung complainant. Hindi lang trabaho ng congressman ay mag-endorso ng complainant na private sector or marginalized sector. Mismong ang Kongreso, under the rules nila at batas, sila mismo, ang mga congressman, pwedeng maging complainant. Automatic endorsement, nag-i-endorse ng kanilang impeachment complaint. So, ibig sabihin, tatlo na ito. Mapipressure na ang Senado rito kung anong gagawin. At naniniwala po ang nakakaintindi sa impeachment proceeding, kung gugustuhin ng Kongreso ito, kayang-kayang simulan at matapos sa Kongreso at maitransfer sa Senado. Alam nyo kasi, ang palusot ng ibang mga senador, wala daw oras. Ay, sandali. Ang impeachment po ay hindi naman session yan . Ang impeachment dapat walang holiday. Di ba nung nakaraang mga impeachment ng araw, kahit anong araw nagtatrial? Kasi court, kaya nga impeachment court yan . Pag impeachment court, nakareses ang Kongreso, Senado, pwede lang ituloy yan kung naumpisahan. Kasi yan po ay parte ng kailang trabaho. Problema itong mga senador, ang dahilan pwede raw silang magpahinga, mag-recess. May trabaho kayo. Mandatory yan. Mandato. May mandato po kayo bilang elected senador, elected congressman. Pag impeachment, dapat yan po inaasikaso. Dahil yan ay karapatan ng mga complainant, marginalized sector at civil society kung sila mayroong mga ebidensya. Kaya kung mayroong mga politiko nagsasabing, wala na kaming oras, tamad lang sila. O baka pro-Duterte sila. Pero ang akin pong paniniwala, ang impeachment ay walang hali-holiday yan. Nung panahon ni ERAP noon, nung impeachment kay ERAP, impeachment kay Chief Justice Corona, walang hali-holiday. Tuloy-tuloy. So yun din ang dapat gawin. Kasi yan ay trabaho ng ating mga senador. Okay? So kaabang-abang po ang mga pwedeng development na ito. Anong inyong masasabi dyan?
kung matutuloy ang pangatlong impeachment complaint na mismong reklamo at mismong mga kongresista ang gagalaw nito, lalong lumalakas. Kasi meron ng marginalized sector, meron pa rin Humakabayan Black, at kung merong congressman na mismong magiging complainant, ay ibang level yan, ibang usapan yan. At sa totoo lang po, hindi ko talaga dapat ibaliwala ito. Tingnan muna ninyo. Huwag niyong i-reject yan nang hindi nyo inaaral. Kasi pag inaral yan, dalawa lang ang pwedeng mangyari. I-reject nyo o ituloy nyo. Pero kung wala pang pagsusuri, tapos i-reject nyo, yan po ay paglabag, pang-aabuso sa inyong kapangyarihan at paglabag sa karapatan ng marginalized sector at ng civil society sa issue ng impeachment under 1987 Constitution. Irespeto natin ang saligang batas. Okay? Pero yun naman mga pro-Duterte, pro-Sara Duterte, okay magagalit kasi yan po ang aking tinatalakay dito ay proseso. Ngayon kung ayaw nyo ng proseso, sarado ang kaisipan nyo sa pagtalakay ng proseso, wala akong magagawa doon. Kasi kayo, sanay kayo sa walang proseso. Ang gobyerno ngayon, rule of law. Proseso. Hindi pwedeng human rights violation, hindi pwedeng pang-abuso. Kailangan dadaan sa proseso at pag may ebidensya, panagutin. Yan ang policy ng Pangulong Marcos Jr. Kaya inuulit ko, kasi yung mga antipatiko or mga nambabarang mga troll, buzzer, DDS, na hindi nakakaintindi at ayaw intindihin ang rule of law, yun ang paliwanag siguro kanila na kailang mga leader, kailang mga kasamahan, nililin lang kayo. Ay wala akong pakialam niya kung ayaw niyo maniwala. Maraming matitinong Pilipino, ang aking mga followers, subscribers, at viewers sa buong mundo ay matitino, matatalino, may malasakit at pagmamahal sa Pilipino at sa gobyerno at sa ating Pangulo. Yun yun. Pero yung mga sarado ang kaisipan, dahil sila Duterte lang, ala silang pakialam, kahit na human rights violation, kahit na maraming dapat ipaliwanag, ganun pa rin sila. Sarado ang isipan yan. Hindi na ho natin yan kailangang pilitin. Okay? Pinapaliwanag ko lang na yung mga troll, mga buzzer, yung mga naninira, yun ang kailang grupo. Doon ang gagaling yun. Kasi itong grupo ng Piglawan-Dilawan, hindi sila buzzer. Sila'y tumutulong sa ating kasalukuyang gobyerno. At sila'y naninindigan kung ano ang rule of law. Kaya nga karamihan doon sa civil society ay identify galing sa mga dilawan ng araw. At hindi po yan bawal. Kasi sa ilalim ng ating mga batas at proseso ng impeachment, walang pinag-uusapang political party. Kahit siyang ka nang galing, basta Pilipino ka, may karapatan kang magreklamo. At kung may ebidensya ka, dapat yan ay dinidinig ng ating mga kongresista at senador. Hindi basta-basta nire-reject yan. Kailangan magkaroon ng trial para mabigyan naman ng pagkakataon ng akusado kung ano ang kanyang depensa. Yan ang rule of law. Due process. Ipay yung kaso, then bigyan ng pagkakataon yung akusado, idepensa ang kanyang sarili. Yan ang tamang proseso, makataong proseso at naaayon sa mga batas. Hindi pwede yung shortcut na panghusga katulad ng ginawa ng nakaraang gobyerno. Tukhang dito, tukhang doon. Kaya ngayon ang daming kaso dahil ang dami naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Iyon ang madilim na gobyerno, madilim na proseso. Itong kasalukuyan ay pagrespeto sa complainant, sa akusado, kaya pantay-pantay. Ayan. Please like and subscribe. At paki-share po ninyo ang ating mga bidyong pinag-uusapan dito. Okay? Salamat po dito sa MA Pinoy TV at doon sa kabilang channel, Mike Abe Opinions.